So what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-unbox natin finally ang isa sa malupit na mid-range smartphone ngayon, the Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Maganda kaya itong mid-range smartphone na to? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, when it comes sa unboxing na itong smartphone na to ay bibigyan ko kayo ng video na in-unbox ko nga to sa Greenlist kasi doon tayo nakapag-unbox ng Infinix Note 40 Plus. Pero yun nga, itong smartphone na to ay bago lang to na smartphone ni Infinix. Lumabas lang, na-release lang siya noong April 2024 na merong SRP na 13,999 pesos or almost 14,000 pesos. Nung April yan ha, for the 12GB, 256GB na variant. Pero I think tumaas yung presyo ng Infinix Note 40 Pro Plus dahil sa store nila sa Shopee ay nasa 14,000 pesos itong smartphone na to. So, paiba-iba yung presyo nila mga J-Vlog, pero yon as siya, when it comes sa kanyang presyo, nasa mid-range segment po ang Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So, yon dito sa video na to, i-unbox nga natin siya. Papakita natin yung mga contents ng Infinix Note 40 Pro Plus pag bibili kayo. So, na-unbox ko nga to sa Greenlist kumbaga. At kung interesado kayo mag-purchase ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na lang po kung interested kayo bumili nitong smartphone na to. So tara, samahan nyo ako unbox itong Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So ito mga J-Vlog yung box ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So dito na lang natin i-unbox yan sa Green Hills. So, papaitan natin kung ano yung mga actual na kasama nitong Note 40 Plus 5G pag magpa-purchase din kayo even brand new. So, yun nga. Marami tayong mga pa-purchase sa mga ganito mga second-hand na Androids. Of course, sa Green Hills. Ayan, sa mga nire-recommend nating shop. So, ito yung box ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G, 256GB. So, 12GB ang physical RAM nito. And ang maganda dito, sound by JBL pa, itong smartphone na to. 100 watts, fast charging, ayan, 2.0. So, meron siyang sleeve. Ang maganda dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G is set siya, bundle. May kasama siyang chipad. Ayan, no? So, ibig sabihin, wireless charging itong Note 40 Pro Plus 5G. So, may kasama siyang magnetic wireless charger. So, open natin, check natin. Ayan. So, ito, ganito kaliit lang yung chipad ng Infinix. So, even hindi Infinix ang gagamitin nyo, pwede dito yung mga wireless capability tulad na ng mga iPhone, Samsung, pwede nyo rin gamitin dito sa chipad ng Infinix na to. Ayan, kasama na siya pag bibili kayo ng Note 40 Pro Plus 5G. Ayan, so, chip power. Next is, meron tayong inclusions. Ayan yung box niya mismo. So, ito yung box ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So, tingnan nyo naman to. Is 100 watts ang fast charging niya. So, napakabilis, napakatuling. Capable ng NFC, so pwede nga siya ng wireless charging. So, 5G to, dalawa variant na ito. Meron tayong 4G and 5G. And, ayan yung box niya. So, same lang sila ng box ng 4G. So, ito yung likod. Ayan. Ang color nito is vintage green. So, check natin. So, yan, all-round fast charger, 2.0. So, ito yung mismong phone. Ito yung mga specs niya. 3D curve, 120Hz AMOLED display, Corning Gorilla Glass. So, meron siya yung parang dun sa mga, yung Magic Ring. So, ang maganda dito, sound by JBL, itong smartphone na to. Mamaya tingnan natin yung content ng box. So, meron tayong kasamang charger. Yung charger niya is 100 watts. Which is all goods. And meron tayong data cable dito. So, data cable, charger, and check natin yung dito. Complete na ba ito? Tinanong ko mo. So, check din natin dito. So, ito, tingnan nyo yung case niya. Yung case niya is hindi jelly. Pero, leather feel din yung case nito, yung libre. So, all goods, di ba? Tapos, ito, alam nyo naman to, di ba? Ibig sabihin yan, yung nadidikit na ganun. So, MagSafe, ang tawag dyan for sa Apple. Di ko alam sa Infinix kung anong tawag dyan. And meron tayong free sticker. Ayan. So, yan lang yung inclusion sa box ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So, check natin yung unit mismo. Ayan. Check natin. So, ito yung Infinix Note 40 Pro Plus 5G.
Ayan siya. Check natin in vintage green. So, in 3, 2, 1. So, ayan. Napakaganda nung likod nito kasi leather siya. So, ang lalaki nung camera rin netong smartphone na to. And, ito yung camera niya. Ay, yung flash niya. Ayan. So, triple rear camera system with super zoom. Ganda nung, nung likod niya leather. Curved design. So, sa right side, nandito yung power button and yung volume rocker. Sa taas naman, tingnan nyo. Sound by JBL. Nice, di ba? Meron tayong volume rocker, IR blaster, and microphone. Sa left side, wala tayong makikita. Sa baba, nandito yung SIM tray, Type-C, and yung speaker grills. And syempre, curve siya. Open na natin to. So, in-unbox lang natin to para makita nyo yung kasama sa Note 40 Pro Plus 5G na available of course sa Green Hills. So, hindi kasi tayo nakapag-review na nito, pero i-review na lang natin siya dito. So, open lang natin. Check natin kung ilang storage na tira niya out of the box. So, yan. Infinix. So, maganda dito is yung kanyang AMOLED display. So, napakalaki curve display. Ayan. Check natin yung settings niya. Ayan. Note 40 Pro Plus yung my phone. Ayan. So, Dimensity 720, 108 megapixel triple rear camera, 4,600 mAh battery, 12 GB of RAM with 12 GB of extended RAM. Yung storage niya, nagamit na tayo ng 21 GB. So, not bad. Marami pa naman available storage. When it comes sa display na itong smartphone na to, is 120 screen refresh rate siya for smooth animation. So, support niya ang 120 Hz. Napaka-smooth. Ayan, no? So, check natin yung, yung inclusion na case. Pakabit natin. Kabit natin yung inclusion na case. Oh, di ba? Oh, mas gumanda. Hindi rin, ang maganda doon sa case, hindi nagbago yung color ng case. Yung yung color ng phone. Kasi same din ng color ng case. Ayan, no? Wireless, meron siyang wireless charging capability. So, ayan, no? Meron siyang magic ring. So, meron siyang magic ring dyan. Ayan. Si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong triple rear camera. Yung main camera niya is merong 108 megapixels. At yung front camera niya is merong 32 megapixels. Both rear at front camera ay support ng 2K video recording. Sa screen naman, si Infinix Note 40 Pro Plus 5G ay merong 6.78 inches AMOLED display na merong resolution ng Full HD+, 1080 by 2436 pixels na merong 393 pixels per inch. Support niyang 120 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, naka Android 14 siya with XOS 14. Sa chipset, meron siyang MediaTek Dimensity 720 na 6nm. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.2 GHz. And sa GPU, naka IMG BXM 8256 siya. 12 GB of RAM siya and 256 GB of internal storage. At pagdating sa battery, meron tayong 4,600 mAh na removable battery na support ang 100 watt fast charging. And of course, support niya rin ang 20 watt wireless charging. So yun mga ka-J-Vlog, na na-unbox na natin si Infinix Note 40 Pro Plus 5G. Gusto ko muna mag-share ng first impressions ko dito sa smartphone na to nung in-unbox natin. Unang-unang nagustuhan ko dyan is yung overall display niya. Curved display itong smartphone na to na merong magandang display na mapoprovide AMOLED na po na malaking screen size niya. Almost 6.8 inches. So 6.78 inches with 120 screen refresh rate. So Full HD plus 1080p. So when it comes sa display, paniguradong ma-enjoy nyo dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G manonood or magi-games. Next is of course sa kanyang chipset. Yung chipset niya, to be honest, hindi ko pa yan natetest. The MediaTek Dimensity 7020 5G. So medyo rin yung processor niya. So, yung processor niya medyo rin bago sa paningin ko, IMG PXM 8256. So, medyo iba sa akin. Talaga hindi ko pa natetest ng chipset na to. When it comes sa chipset naman, I think mid-range. So, mid-range to, I think hindi naman magpo-provide si Infinix ng ng hindi magandang chipset sa ganitong segment. Automatic itong naman smartphone na to, kaya niya mag-handle yan ng mga games, ng mga modern games today. Number 3 sa camera. Yung camera niya, yung main is 108 megapixel main camera. Nalungkot lang ako mga ka-J-Vlog when it comes sa ultra-wide. Hindi ko alam kung bakit. I think sa ganitong presyo, dapat nag-provide siya ng ultra-wide camera, diba? So, yun yung medyo nakakalungkot dito sa smartphone na to. Wala siyang support sa 4K.
at wala siyang ultra-wide camera. Although mataas yung megapixel, 108 megapixel camera siya. Susunod sa design, yung design ng napakalupit. Grabe yung design niya, no? Leather feel design. So, ito na rin yung nauuso rin sa mga mid-range smartphone, lalo na kay Infinix. Siyempre, for leather design, for me, mas premium siya talaga. Mas maganda yung feel, mas smooth, mas soft. Ang nakakatuwa dito, pati yung case na kasama, leather din. So, yun yung maganda doon. Design is very premium for me. Leather, tapos curve pa siya. At ang pinakalas mga J-Vlog, yung charging rate na ito, nakakalula. 100 watts fast charging. So, in less than 30 minutes lang, full charge na agad yung 4,600 mAh battery capacity nitong smartphone na to. Hindi lang yon, meron siyang support for wireless charging dahil may kasama pong chip pad etong smartphone na to out of the box. So, wireless pad, di ba? Napakalupit. Sa ganyang presyo ay nakapag-provide pa ng chip pad dito sa smartphone na to. So, battery, fast charging rate, wireless charging ay napakaganda na addition dito sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G. So yun mga ka-J-Vlog ang ating quick unboxing and hands-on and first impressions sa smartphone na to. So i-review rin natin to sa ibang video. Magbibigay talaga ako doon ng in-depth thoughts ko dito sa smartphone na to. Stay tuned lang dyan. So kung interesado rin kayo sa Infinix Note 40 Pro Plus 5G, ilalagay ko rin po yung link niyan sa description box. I-check nyo na lang po yan mga ka-J-Vlog. And available din to sa mga nire-recommend nating shop sa Green Hills.